Come on, let's go. Come on. Come on, baby. Come on. Come on. What is it? Come on. It's okay. Come on, let's go. Well, you are not sure about this place, eh? Leave it. Leave it. Keep going. Hanapin natin yung isa. Yes, you're gorgeous. You are gorgeous. Well, hurry up. Come on. You're not very sure about this. Hey. Oh, come on, let's go explore. Come on. Okay, now we can wait. You have to sit down. Sissy, sit down. Sit, sit, sit. And you too, Maya, sit. Okay, now we wait. It's okay. Now you see, sit down, sit down. It's okay, it's okay. Good morning. We barely come here, so she's not sure about the area. And so she's like telling me like, how are exactly, you? Yeah, I'm good, thank you. Come on. Well done, Sissy. Don't worry, this is a very nice place as well. It's unfamiliar, but it's okay. Come, Sissy. Nang isang araw nakakita kami ng tatlo. Maaamo naman sila, kaya lang pagka hinabol sila ng pag nakita sila ng mga aso, syempre umiiwas din sila kasi hindi natin alam kung ano yung mga steps na gagawin nila, diba? So medyo umiiwas pa rin sila. Ito si Sissy, medyo siya, hindi siya familiar sa lugar, pero si Maya, she basically grew up in these woods. So, kaya familiar na familiar siya. Nag-i-enjoy siya. Tingnan mo naman ang kanyang mga galawan. Strutting! Pag winter, nako, ang ganda na tong ang ganda ng area na to in winter time. So, 'di ba, yung canopy siya, totally wala siyang dahon, as in lang siya, puno lang siya ng mga sanga-sanga, wala siyang kulay green. It's totally brown. Tapos yung floor niya, itong floor niya na ito, pag nag-i-snow, ang ganda. Para kang nasa pelikula, 'di ba? So ang sarap maglakad dito pagka yung winter tapos nag-i-snow siya. Talagang feel mo talaga siya. Parang yung mga movie na mga movie na yung bang
Di ba mga western movies na merong snow scene. Yun, ang ganda. Super. Super. Tapos, ito pa, napakaganda pa nito pagdating sa photography or kaya sa mga videos. Kasi talagang makikita mo habang pumapatak yung snow na spreading on the ground. Yun. Ang hindi ko lang gusto pagka yung snow ay naging ice. Kasi, madulas. Tapos, hindi lang madulas. 'Di ba? Putik siya, nagpuputik siya. 'Di ba ang snow is ang ice ay tubig siya, 'di ba? Pag nagtunaw na siya, ay nako, pag nagtunaw na siya, nagiging putik. So ang tawag namin doon ay black ice. Black ice kasi nga kulay itim. Dito tayo sa kabila. Ito ang tinatawag naming Piccadilly Circus. Kasi dito lahat nagtatagpo-tagpo ang mga walkers. Kumbaga, kasi ayun, ito diretso lang siya. All the way sa next barangay na siya. And then, so dito naman tayo pupunta. Ito, pabalik naman ito doon sa area namin. So another exit ito. Dito kami pupunta. But then, hindi kami i-exit kasi nandun sa kabila. Andun yung car park. Hindi ito kayang lakarin ng in 3 hours time. Hindi ito kayang ikutin. Napakalawak nitong area na ito. Si Maya lumaki siya halos dito kami halos araw-araw, winter, spring, summer or fall, nandito kaming dalawa. And then nang dumating si Sisi, dinadala rin namin siya noon dito as a babe, as a puppy. Pero daming berries. Wow, look, i-zoom natin. Yan, mga wild berries po yan. Pero yan, edible po yan, edible. Tsaka siya, yung bang, hindi siya marumi kasi nandun siya sa higher ground. Hindi siya naiihian ng mga aso. So, pwede nating pitasin yan. Kaya lang, ayaw ko namang mamitas pagka yung ganyang malayo. Kasi may kanal po dyan may kanal dyan sa babang yan. May kanal dyan. Baka mahulog ako sa kanal. Ayun, di ba? Ang lalaki ng mga berries. So, actually, meron pang mga area na mas malalaki yung mga berries kasi yung bang maraming sunshine, yung abundant of sunshine, maganda ang mga berries. Pero pagka yung ganito na halos nakikiamot lang sila sa diba? Kita nyo naman, ang tataas ng mga puno. So, nakikiamot lang sila ng kaunting sikat ng araw. Parang kahit konting pagtingin. Ay, may hugot. May hugot. So, ayan. Pero marami pa din sila. They still growing. Kasi mga wild po sila. And every summer, talaga, it will last until about September. Then, mawawala na sila. And next year uli. Pero, marami din namang nangunguha. And doon sa kabilang area na pinupuntahan namin, maraming mga aso na, syempre, yung mabababang berries. Pagka nakikita namin maraming mga aso na nangunguha. Kinakain nila talaga yun. Pinipitas nila at kinakain nila. So, hindi po siya harmful sa mga aso. Otherwise, hindi yun kakainin ng aso, diba? Mga harmful yung mga pagkain. Alam naman nila. Madidetermine naman nila yun kung Madidetermine naman nila kung ano yung makakasakit sa kanila. At saka yung magiging happy sila. So sila kumakain din sila. Saka yun, si Bagal. Kumakain din sila pero hindi sila pumipitas mag-isa. Hindi nagkukusa. Gusto nila susubuan pa sila. Yung bang pipitasin mo and then iaalok mo sa kanila, aamuyin nila. Tapos pagkatapos nilang amuyin sa kanila kakainin. Ganyan sila. So look, napakaganda ng napakaganda po ng area. Yes. Napaka-peaceful. Pagka weekend, ito ay puno ng mga joggers, ng mga cyclists. Puno po siya pero everybody get along very well. Yung mga dog walkers, ng mga cyclists at saka yung mga joggers, okay naman. We stick into our own path. Tapos syempre, pagka yung pumasok-pasok kami doon sa mga ganong area, masyado kaming kumbaga kailangan naming maging alert kasi marami po siyang mga usa.
or mga deers na kailangan nating bantayan dahil baka habulin sila ng mga aso. Of course, hindi naman sila nag-aaway, hindi naman sila nagkakasakitan, pero ang doon, kailangan nating protektahan yung wildlife. So kailangan they learn how to get along with each other ba, na parang mga magkakaibigan na Tapos meron din mga horse riders kasi po yung ating mga yung tinatawag nilang ano ba yung mga nag-aalaga ng mga forestry? Yun, sila, nandito rin po sila, pero hindi sila nagda-drive. Mainly, sumasakay sila sa kabayo. O, diba? Nakalimutan ko ang tawag doon kasi ang nasa isip ko, my deer, ay reindeers ang nasa isip ko, hindi naman usa yun. So, lakad-lakad lang po kami. Ngayon, this is our exercise na pagka yung stick lang kami dito sa stick lang kami sa main path na although before pumapasok-pasok kami sa mga area na yun, kaya lang medyo ngayon kasi summer po ngayon, maraming mga yung mga oak trees na yan, kailangan wag tayong masyadong lalapit, wag tayong uupo sa ilalim niyan. Hindi natin maiiwasan na so hindi naman ito oak, acorn yata ito. Oh, this is acorn, so walang problema dyan. Walang problema dyan sa acorn. Meron po kasing mga yung tinatawag nilang processionary moth na grabe po yung yung bang ano ba yun sa Tagalog? Yung caterpillar, ano ba yun sa Tagalog? Yun. So marami pong mga dito na yung sa mga oak tree sila doon sila nade-develop. Ngayon, pagka yung na tilas. Tilas pala yun sa Tagalog. Oo, tilas yun sa Tagalog. So, yun po kasi nung isang taon na nakapitan ako, pero hindi ko alam kung saang parte. Tapos, bigla akong namula. Para akong langgunisa. So, iniiwasan ko na talaga na mapapunta doon sa mga sulok-sulok na yan kasi kailangan maging alert din tayo para na syempre sa kaligtasan na rin at iwasan natin yung mga bagay na alam natin na hindi naman nakararapat, di ba? So, kaya ito po ang pasyal-pasyal namin. Sometimes it took us about an hour or two para maikot ito. Pero hindi naman totally na ikot-ikot na. Kasi napakalawak po nito ng area na ito. And hindi namin kayang gawin yun. Probably kung mag-spend kami ng at least an hour or a day. No, a day. That's not an hour. Because literally, regularly po talaga, pag naglakad kami talagang lagi pong 1 hour. Pero ngayon, we're trying to kung gustuhin namin ikutin, ayan, dati pumapasok kami dyan, si Maya, eto po, pagka umuulan, basang-basa, bahang-baha yan, putik siya. Pero since summer ngayon, napakaganda, summer, malapit na rin So, yan, acorn po yan, hindi yun oak tree. So, karamihan sa mga nandito ay puro acorn. Ang mga oak tree dito, alam nyo po ba? Sometimes meron ditong 500 years old na puno. Imagine, sa Pilipinas hindi ako nakakita ng puno na more than 20 years old. 'Di ba? Dito po napapangalagaan nila ang mga puno, umaabot siya ng daang taon dito. Yan. Kasi rangers, ayun. Rangers at saka reindeer. So magkaiba po yun. Kaya lang magkasintunog. Kaya yun ang iniisip ko na tawag doon sa mga nangangalaga ng forestry. Yun. So, reindeer pala. Reindeer, yun yung mga usa. Tapos, rangers naman, yun yung mga nangangalaga sa forestry. Yan, sila yung mga, para ma-maintain itong kagandahan ng ma-maintain yung kagandahan ng area, ma-maintain yung kalinisan at saka syempre for safe na rin kaya sila pag-alagala sila diyan. Sometimes makikita ninyo sa nandun sa kaloob-looban, masasalubong lang namin sila minsan. At minsan naman, pero sa mga main path na ito minsan kasi syempre gumagamit din sila ng mga modern equipment para linisin yung mga area, especially yung mga tree cutters, ganon. So, ginigiling nila yung mga puno. Ayun, di ba? Yeah.
medyo malayo na ang narating namin ngayon. And a little bit later, we're heading back kasi merong appointment si Maya sa kanyang veterinary for today. Kaya dito na lamang po muna tayo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa pamamasyal. Ciao!